Kahit pinakalap ng ebidensya si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, hindi pa raw niya na ibibigay sa Senado ang computer niyang may mga pangalan daw ng mga politiko at iba pang nangurakot umano sa mga proyekto kontrabaha sa Bulacan. Si Congressman Zaldico naman na pinauuwi na, hindi pa rin natutuntun kahit nakalis na raw ng Amerika. May report si Sandra Aguinaldo. Ang nagaganap na insertion o pagsisingit sa budget, lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee, ang inusisa raw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagpapatawag nila kina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Ang pinakamasama sa lahat, pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal, pag tapos na ang third reading, nasa BICAM, nagsisingit ka. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering. Hiningi raw ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Dawit dyan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na chairman ng House Appropriations Committee ng Balangkasin ang 2025 budget. Itinanggi na yan ni Ko. Ngayon, hindi alam kung nasaan si Ko na matapos magpaalam na magpapagamot sa Amerika ay tinanggalan ng Travel Authority ng Kamara. Lumabas sa record ng U.S. Customs and Border Protection na pagdating niya sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa, umalis na siya noong September 13. Walang nakalagay kung saan siya sunod na pumunta. Binigyan siya ng 10 calendar days para umuwi, kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. Si Ko ay dinadawit din sa mga manumalyang proyekto. Siyang may-ari ng SunWest, isa sa mga pinangalanang nakakuha ng malalaking government contracts. Una nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya sa kumpanya. Nagsumite naman si Lacson sa ICI ng mga ebidensya kaugnay sa isiniwalat niya sa mga modus sa mga manumalyang proyekto. Handa rin daw silang ibigay sa ICI ang mga ebidensyang makakalap pa nila. Halimbawa, yung mga galing kay dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na pinayagan itong Sabado na umuwi sa Bulacan. Kabilang sana riyan ang desktop computer ni Hernandez. Sabi ng kanyang abogado, naroon ang mga pangalan ng mga nangurakot umano sa mga proyekto kontrabaha sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer kasi talagang nakahimay na po yung mga projects and then yung mga proponents. Hindi nyo po makikita sa GAA yan yung kung sino yung nagpasok Pero dito sa computer ni Bryce, nandoon po yung mga proponents. Doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Pero hawak pa ito ng kampo ni Hernandez. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, hindi natuloy ang turnover nito sa Senado dahil sa payo ng kanyang abogado. Ayon kay Fortune, may mga banta raw silang natanggap. Pag hindi daw tinurn over yung computer, iwi-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. We feel that that is a threat. Hindi po, Senador, bakit nyo kami ina-arm twist? Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. Insofar as the Senate is concerned. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.